Sa kabila ng lunti ang kabundukan, sa mga masukal na bukirin ng baryo sa Uzbekistan kung saan ako nakatira, may isang himig na inaawit sa loob ng maraming henerasyon nang walang nakakaunawa ng kahulugan nito. Sino ang makakaakala na ang maikling awit na iyon ay makakapagpabago ng kahanga-hanga sa kapalaran ng isang mahirap na dalaga? Ngayon, libu-libong kabataan mula sa gitnang Asya ang tumutungo sa Pilipinas. Ngunit ang paglalakbay ng dalagang ito ay hindi lamang basta paghahanap buhay. Sa kanyang kamay ay isang lumang piraso ng telang magaspang at ang huling bilin ng kanyang lola. Darating ang araw na mauunawaan mo ang kahulugan nito. Ilang buwan matapos lumapag sa Pilipinas, nakatanggap siya ng mga salitang hindi inaasahan. Hindi ka dayuhan, ikaw ay kapamilya namin na nawala namantang taon na ang nakakaraan. Sa isang banyagang lupain, kung saan ang wika ay bago, muling nabuo ang isang ugnayan ng dugo matapos ang mahigit 70 taon. Isang kamangha-manghang kwento ng pagbabalik ng isang dalagang may dugong Filipino na nagpaiyak sa marami. Ang buong kwentong iyon ay ikukuwento ko sa inyo ngayon. Ang mga paliparan ng Pilipinas ay abala sa mga kabataan mula sa gitnang Asya. Ang daloy ng mga kabataang dumadagsa sa Pilipinas ay lumampas sa 10,000 tao na ikinagulat maging ng pamahalaan ng Uzbekistan. Sa kasalukuyan, ang buong rehiyon ng gitnang Asya ay abala dahil sa mga kabataang pumipili sa Pilipinas bilang kanilang patutunguhan. Pagsapit ng 2024, ang bilang ng mga taong mula sa gitnang Asya na naninirahan sa Pilipinas ay tinatayang nasa 470 katao at ang bilang ng mga nakakuha na ng pagkamamamayang Filipino ay umabot sa halos 90 katao. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng populasyon ng gitnang Asya na dumadagsa sa Pilipinas. Parami ng parami ang mga kabataang nagbabahagi na, ipinanganak ako sa Uzbekistan ngunit muling isinilang sa Pilipinas. Natagpuan ko ang kinabukasan na hindi ko makita sa aking tinubuang bayan, sa Pilipinas. Isang dalagang may dugong Filipino ang naging sentro ng atensyon nang magpasya siyang pumunta sa Pilipinas dahil lamang sa isang katutubong awit Filipino na madalas awitin ng kanyang lola. Ang nakakaantig na kwentong ito ay naging tanyag sa Uzbekistan at nagtulak sa daloy ng mga tao patungo sa Pilipinas. Isang tunay, nakakaantig at mahiwagang kwento ang ilalantad ko ngayon. Bago simulan ng kwento, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-rate at pag-subscribe sa channel upang mas maraming tao ang maabot ng kwento. Maraming salamat sa lahat ng manonood na sumama sa akin hanggang ngayon at naway palagi kayong malusog at maligaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento. Pilipinas, kaya natin ito. Kumusta kayo? Ako si Than. Kasalukuyan kong ginagamit ang aking pangalang Filipino, ngunit ilang taon pa lamang ang nakalipas, ako ay isa pa ring ordinaryong dalaga na nagpupumilit araw-araw upang kumita sa pagbebenta ng gulay sa isang maliit na pamilihan sa rehiyon ng Andan, Uzbekistan. Hindi, maging ang sabihing ordinaryo ay maaaring isang luho dahil ang aking pamilya ay talagang napakahirap. Araw-araw akong gumigising ng alas 6 ng umaga at nagbibisikleta patungong palengke. Nilalagyan ko ang aking lumang bisikleta ng mga kamatis, pipino at karot at kailangan kong makipagkumpitensya sa ibang mga tindera upang makakuha ng isang maliit na espasyo sa palengke. Kung hindi ako makakakuha ng pwesto, bale wala ang buong araw ko. Ang mga customer ay karaniwang tumatawad. Ginagamit nila ang lahat ng dahilan para mapababa ang presyo kahit 1 sentimo lang at ako ay ngingiti lamang at tatanggapin iyon. Buong araw akong nakatayo, namamaga ang aking mga paa, ngunit hindi ako nangangahas na umupo at magpahinga. Kung bahagya akong magpapabaya, kukunin agad ng ibang mga tindera ang aking pwesto. Pagdilim, nililigpit ko ang natitirang mga gulay. Ang mga bulok na gulay ay itinatapon, habang ang mga maayos pa ay inilalaan para sa susunod na araw. Ang daan pa uwi ay palaging mabigat. Ang kinita ay sapat lamang para sa isang pagkain ng buong pamilya. Ang aming bahay ay mga 30 minutong lakad mula sa palengke. Iyon ay isang lumang bahay na may mga basag sa pader na ladrilyo. At ang pagtulo ng tubig mula sa kisame, sa tuwing umuulan ay lubhang karaniwan. Madalas ding walang kuryente buong araw
at kailangan pang balikan ang tubig sa balon. Ang aking ama ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa konstruksyon, ngunit dahil sa sakit sa likod, unti-unti siyang hindi na makapagtrabaho ng maayos. Upang makapunta sa ospital, kailangan ng pera, ngunit kung magpupumilit siyang magtrabaho upang kumita, mas lalala ang kanyang sakit. Isang walang katapusang siklo, ang aking ina ay nasa bahay, naglalaba ng damit para sa mga kapitbahay, nagpupumilit na kumita ng kaunti para sa pamilya. Lumaki ako sa tunog ng makina ng panahi ng aking ina na tumatakbo hanggang hating gabi. Mayroon akong pangarap. Gusto kong mag-aral sa kolehiyo. Gusto kong mag-aral ng business administration upang balang araw ay makapagpatakbo ng sariling disenteng tindahan. Ngunit ang katotohanan ay napakahirap. Mas mataas pa ang tuition sa kolehiyo kaysa sa kabuuang kita ng aming pamilya sa isang taon. Kahit makapasa pa ako sa kolehiyo, wala akong paraan para makapag-aral. Ang aking mga kaibigan ay isa-isang nagpakasal at umalis sa baryo. Pagsapit ng edad 26, madalas kong marinig ang mga tao sa paligid na nagsasabi, "Than, dapat ka na ring maghanap ng asawa." Ngunit ano ang saysay ng pagpapakasal upang mapunta lang sa isa pang mahirap na pamilya? Gusto ko lang makatakas sa buhay na ito. Gusto kong makahanap ng paraan upang baguhin ang buhay ng aking pamilya, anuman ang paraan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging aliw ko ay ang alaala ng aking lola. Namatay siya nang ako ay 15 taong gulang pa lamang. Ngunit noong nabubuhay pa siya, madalas niya akong kantahan ng isang kakaibang awit. Hindi iyon Uzbek o Russian. Pakinggan, parang isang kakaibang wika. Hindi ko matandaan ang eksaktong mga salita ng awit, ngunit ang melodiya ay nananatili sa aking isipan. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon, bulaklak bumubukadkad, tayo'y uuwi. Sa kabila ng ilog sa burol na iyon, tahanan natin naghihintay. Sa tuwing kinakanta niya ang awit na iyon, nagluluha ang kanyang mga mata. Bagamat bata pa ako, nararamdaman ko na iyon ay isang awit ng pananabik sa nakaraan. Tila gusto niyang bumalik sa isang lugar. Nagtanong din ako sa kanya, "Lola, saan mo natutunan ang awit na ito?" Tumingin siya sa malalayong abot tanaw at nagsabi, "Noong bata pa ako, kinanta iyan ng nanay ko sa akin. Iyan ay awit mula sa napakalayong lugar. Wala na siyang idinagdag." Sa tuwing tinatanong ko siya tungkol sa nakaraan, nananahimik ang aking lola. Bago siya pumanaw, tinawag niya ako at iniabot sa akin ang isang maliit na supot. Sa loob ng luma at hapak na supot ay isang mas luma pang piraso ng telang magaspang. "Tan, ingatan mo ito. Darating ang araw na mauunawaan mo ang kahulugan nito." Iyon ang huling salita ng aking lola. Maingat kong iningatan ang tela hanggang ngayon, ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang kahulugan nito. May mga malabo na sulat na nakaukit dito, ngunit masyado na itong luma kaya hindi ko mabasa. Sa tuwing nahihirapan ako sa pagtitinda sa palengke, kinakapa ko ang tela. Nararamdaman ko ang init ng aking lola na nananatili pa rin doon at malaki ang ibinibigay nitong ginhawa sa akin. Isang araw, nakita ko si Ngok, isang dating kaibigan sa palengke. Si Ngok ay kaibigan ko na madalas magbenta ng prutas sa tindahan sa tabi ko. Ngunit ilang buwan na akong hindi niya nakikita. Ngunit sa araw na iyon, muling nagpakita si Ngok at ganap na nagbago. Maging ang kanyang pananamit ay iba na. Sa halip na lumang baro, suot ni Ngok ang isang maayos na pantalon at nakasuot ng bagong sapatos. Higit sa lahat, lumiwanag ang kanyang mukha. "Ngok, saan ka nagpunta? Bakit ang tagal nating hindi nagkita?" tanong ko. At ngumiti si Ngok, kinuha ang kanyang telepono. "Tan, kakauwi ko lang galing Pilipinas. Nagtrabaho ako doon ng 6 na buwan. Tingnan mo ito." Puno ang screen ng telepono niya ng mga larawan ng malalawak na greenhouse, malinis na pasilidad at nakangiti si Ngok. "Sa pagtatrabaho dito ng 6 na buwan, maaari kang kumita ng halaga na kailangan natin ng 1 taon upang kitain dito." Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Ang tingin ni Ngok ay napakatapat. Sumali siya sa programa ng seasonal labor ng Pilipinas at umuwi. Ang sahod ay 5 beses na mas mataas kaysa sa Uzbekistan, kasama ang tirahan at pagkain. At ang pinakamahalaga ay binayaran sila ayon sa ipinangako. "Marunong ka bang mag-Filipino?" tanong ko. At umiling si Ngok. "Hindi,
Hindi rin ako marunong, ngunit ang trabaho sa agrikultura ay hindi nangangailangan ng kaalaman sa wika, kailangan lang matuto. Bukod pa rito, napakadetalyado pa ng kanilang pagtuturo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga larawang ipinakita ni Ngok sa akin ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Kung talagang makakakuha ako ng 1 taon na kita sa loob lamang ng 6 na buwan, makakaya kong tustusan ang pagpapagamot sa aking ama. Marahil ang buhay ko ay magbabago rin ng kaunti. Nagsimulang umusbong ang pag-asang iyon sa akin. Ngunit kasabay nito, dumating din ang takot. Kakayanin ko kayang mabuhay sa isang bansang hindi ko pa napuntahan, isang lugar na wala akong alam na salita. Kinuha ko ang tela ng aking lola at tinitigan ito. Saka ako mahinang kumanta ng awit na madalas awitin ng aking lola sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa tuwing kinakanta ko ang awit na iyon, nakakakuha ako ng lakas ng loob. Pakiramdam ko, noong bata pa ang aking lola, malayo rin ang kanyang nilakbay. Sinabi ng aking ama na noong bata pa ang aking lola, kasama ang kanyang pamilya ay dumating sila dito mula sa napakalayong lugar. Kung gayon, magagawa ko rin, hindi ba? Kinaumagahan, gumawa ako ng desisyon. Nakipag-ugnayan ako kay Ngok at nagtanong ng mas detalyado tungkol sa programa ng seasonal labor. Paano mag-apply? Anong mga dokumento ang kailangan? Magkano ang gastos? Masigasig na tinuro sa akin ni Ngok ang bawat hakbang. Kung pupunta ka sa kapitan ng barangay, may mga anunsyo sila ng hiring, pumunta ka lang doon at mag-apply. Kailangan mo lang ihanda ang lahat ng dokumento at makakapasa ka. Agad akong pumunta sa kapitan ng barangay. Sa bulletin board, may anunsyo nga ng pagkuha ng seasonal workers para sa Pilipinas. Nakita ko ang halaga ng sahod na nakasulat sa malalaking letra, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang aking pagkakataon, isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Nang matanggap ko ang anunsyo at umuwi, hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Maingat kong sinabi sa aking ina na naghahanda ng hapunan sa kusina, "Nanay, pupunta ako sa Pilipinas. Kung magtatrabaho ako ng 6 na buwan, makakaya kong tustusan ang pagpapagamot ni tatay." Huminto ang kamay ng aking ina. Si tatay na nakaupo sa harap ng makinang panahi ay napalingon din. "Pilipinas, ano ang sinasabi mo?" Ang boses ng aking ina ay puno ng pag-aalala. Isa-isa kong ipinaliwanag ang narinig ko kay Ngok at ang nilalaman ng anunsyo ng hearing. Ano ang seasonal labor program? Magkano ang kikitain? Gaano ito kaligtas? Ngunit umiling pa rin ang aking ina. "Hindi maaari, anak. Paano kung mag-isa ka lamang na babae na lumayo ng ganoon? Hindi mo pa alam ang wika?" Ang pag-aalala ng aking ina ay lubos na nauunawaan. Ako mismo ay natatakot at nag-aalala, ngunit hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. "Nanay, ayoko nang magbenta ng gulay sa palengke habang buhay." Ibinibigay ko ang aking ina upang bigyan ako ng isang pagkakataon lang. Puno ng pagmamakaawa ang aking boses. Dahan-dahang nagsalita ang aking ama. "Tan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit sa isang banyagang lupain, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo? Hindi ka pupunta dahil sa gamot ni tatay. Pupunta ako dahil gusto ko talagang baguhin ang aking buhay." Sa aking mga salita, nanahimik ang aking mga magulang. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng mabigat na katahimikan. Mula ng sumunod na araw, nagsimula akong maghanda ng mga dokumento, aplikasyon para sa pasaporte, medical check-up, sertipiko ng walang criminal record. Hindi lamang 1 o 2 uri ng dokumento ang kailangan. Sa Uzbekistan, ang pagkuha ng ganoong dokumento ay tumatagal ng maraming araw. Ang pagpunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang kumuha ng bawat selyo ay talagang napakahirap, ngunit hindi ako sumuko. Tuwing gabi, mahina akong kumakanta ng awit ng lola. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon, bulaklak bumubukadkad, tayo'y uuwi. Nakakagulat, sa tuwing kinakanta ko ang awit na iyon, nakakaramdam ako ng dagdag na lakas. Tila sinusuportahan din ako ng aking lola. Ilang linggo ang lumipas, sa wakas ay natapos na ang lahat ng dokumento. Itinakda na rin ang araw ng interview at kailangan kong pumunta hanggang Tashkent para dumalo.
Puno ang lugar ng interview ng mga taong tulad ko na nangangarap makapunta sa Pilipinas. Karamihan ay mga kabataang lalaki. Ang mga babae naman ay bilang lang sa daliri, sa kumakabang puso. Pumasok ako sa silid ng interview. Ang interviewer ay isang Filipino na marunong mag-Uzbek. Bakit gusto mong pumunta sa Pilipinas? Gusto kong suportahan ang aking pamilya at gusto ko ring baguhin ang aking buhay. Nakagawa ka na ba ng agrikultura? Nagbebenta ako ng gulay sa palengke. Hindi pa ako nakakagawa ng agrikultura, ngunit tiwala akong matututo ako. Mas mabilis natapos ang interview kaysa sa inaasahan ko. Sinabi nila na ang resulta ay lalabas pagkatapos ng 2 linggo. Ang 2 linggo na iyon ay talagang parang isang siglo. Araw-araw kong tinitingnan ang aking mailbox, tinititigan ang aking telepono. Isang umaga, sa wakas ay dumating na ang sulat ng pagtanggap. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko mabuksan ang sobre ng maayos. Pumasa, hindi ko alam kung kailan ako sumigaw. Nanay, tatay, pumasa ako. Ang aking ina noon ay unang beses umiyak. Bagamat tumutol siya, sa kanyang puso ay sinuportahan din niya ang aking pangarap. Talaga? Mabuti. Ngunit tandaan mo, mag-ingat ka. Hinaplos ng aking ama ang aking balikat at sinabi, malayo rin ang nilakbay ng iyong lola noong bata pa siya. Magpakatatag ka, anak. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tila uminit ang aking dibdib. Mabilis ang paghahanda para sa pag-alis. Inayos ko ang aking bagahe, nagpaalam, nagbukas ng bank account. Narinig din ng mga taga-nayon ang balita, isa-isa silang bumisita. Tan, sa Pilipinas, baka yumaman ka. Maginggot ko, onok. Ikaw ang ipinagmamalaki ng ating nayon. Gabi bago ang araw ng pag-alis, ang buong pamilya ko ay nagsama-sama. Naghanda ang aking ina ng mga paborito kong pagkain. Plov, manti, sherpa. Iyon ay mga pagkain na karaniwan lamang kinakain kapag may pista. Sa Pilipinas, sigurado hindi ka makakakain ng ganitong mga pagkain, kainin mo na. Sabi ng aking ina, ngunit namumula na ang kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, dahan-dahang nagsalita ang aking ama, Tan, puntahan mo ang puntod ng iyong lola, ha? Tumango ako. Kinabukasan ng umaga, binisita ko ang puntod ng aking lola. Matagal nang hindi nabibisita ang puntod. May mga damong ligaw na tumutubo. Binunot ko ang mga damo at nilinis ang lapida. Lola, pupunta na ako sa Pilipinas. Pupunta ako sa bansa ng awit na madalas mong awitin. Umupo ako sa harap ng lapida at mahinang kinanta ang awit ng lola. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon, bulaklak bumubukadkad, tayo'y uuwi. Pagkatapos kumanta, umagos ang aking luha. Hindi ko rin alam kung bakit ako umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil nararamdaman ko na may magsisimula. Umaga ng pagpunta sa airport, sumakay ang buong pamilya ko sa sasakyan. Mula sa baryo hanggang sa Tashkent Airport, 3 oras ang biyahe. Sa sasakyan, walang nagsasalita. Mahigpit na hawak ng aking ina ang kamay ko, habang ang aking ama naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Sa airport, mas marami ang tao kaysa sa inaasahan ko. Iyon ay ang mga manggagawa tulad ko na papunta sa Pilipinas at ang kanilang mga pamilya. Lahat sila ay may magkatulad na ekspresyon, sabik at nag-aalala. Pagkatapos ng check-in, bago pumasok sa departure area, nagpalitan kami ng huling yakap. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng 6 na buwan, siguradong babalik ako na malusog. Oo, mag-ingat ka sa iyong biyahe. Tandaan mo na tumawag ng madalas. Hindi napigilan ng aking ina ang kanyang luha. Hinaplos ng aking ama ang aking balikat at sinabi, kasama mo ang iyong lola, protektahan kanya, magpakatatag ka, anak. Pagdaan sa departure area, lumingon ako at nakita ko ang aking mga magulang na kumakaway. Kinawayan ko rin sila at nagpatuloy sa paglakad. Iyon ay isang daan na hindi na kayang balikan. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano, pakiramdam ko ay may bagong kabanata sa aking buhay na magbubukas. Ang kalangitan ng Uzbekistan na tanaw mula sa bintana, anong mundo ang naghihintay sa akin sa kabilang panig. Kinuha ko ang tela ng aking lola mula sa aking bulsa at mahigpit na hinawakan. Pagkatapos ay ipinangako ko sa aking sarili, sa lugar na pinananabikan ng aking lola, sisimulan ko ang isang bagong buhay. Siguradong magtatagumpay ako at babalik. Lumipad ang eroplano,
unti-unting lumiliit ang tanawin sa labas ng bintana. Sa wakas, talagang naglakbay na ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit kasabay nito, isang kakaibang tiwala ang umusbong. Tiwala na hindi mali ang pagpiling ito. Tiwala na ang awit ng lola ang gumagabay sa akin. Sa eroplano, ipinikit ko ang aking mga mata at muling inawit ang awit na iyon sa aking puso. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon, bulaklak bumubukadkad, tayo'y uuwi. Lola, papunta na ako doon. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas, tumingin ako sa labas ng bintana at tila huminga. Bagamat gabi na, puno ng ilaw ang paligid ng paliparan. Iyon ay isang tanawin na hindi ko maiisip sa Uzbekistan. Sa sandaling bumaba ako ng eroplano at pumasok sa airport terminal, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Napakataas ng kisame na halos hindi makita ang dulo at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Lahat ng tao ay nakasuot ng maayos na damit at mabilis na gumagalaw. Napatulala na lamang ako at tumingin sa paligid. Ang automatikong pinto ay nagbukas din ng kakaiba at ang unang beses na pagsakay sa escalator ay nakakakaba. Bawat hakbang ko ay maingat at ang katabi ko ay tumingin sa akin ng kakaiba. Nahihiya ako ngunit hindi ko alam kung paano. Nakapila sa harap ng immigration counter. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Kinuha ng immigration officer ang aking pasaporte at may sinabi, ngunit wala akong narinig na isang salita. Yumuko na lamang ako at ngumiti. Sa kabutihang palad, may isang volunteer interpreter sa tabi na nagpaliwanag sa akin ng simple. Ikaw ay dumating sa ilalim ng seasonal labor program, tama? Saang rehiyon ka pupunta? Probinsya ng Benguet. Ipinaliwanag ng volunteer interpreter sa immigration officer at agad na naiselyo ang immigration stamp. Sa wakas, nakatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Pagkatapos kunin ang aking bagahe at lumabas, nakita ko ang isang taong tila isang opisyal ng bukid na nakatayo na may hawak na karatula. Nang makita ko ang karatula na nakasulat ang pangalan ko, lumapit ako at may sinabi ang tao sa Filipino, ngunit wala akong naintindihan. Sumunod na lamang ako sa kanila. Pagsakay sa bus, mayroon ng mga manggagawa mula sa ibang bansa tulad ko na nakaupo. Iyon ay ang mga manggagawa mula sa Laos, Cambodia, Uzbekistan. Lahat sila ay may pagod na ekspresyon at hindi nag-uusap. Umalis ang bus at ang tanawin sa labas ng bintana ay talagang nakakagulat. Napakalawak at napakalinis ng mga kalsada. Ang mga linya ay malinaw na nakaguhit at ang mga ilaw sa kalsada ay walang katapusan. Ang mga sasakyan sa highway ay gumagalaw ng maayos. Sa Uzbekistan, ang mga kalsada ay puno ng lubak at ang mga sasakyan ay nagkalat. Kakaiba rin ang mga apartment building. Ang mga matatayog na gusali na may magkatulad na hugis ay nakapila na parang isang eksena sa pelikula. Tumatagal siguro ng 1 oras ang biyahe, huminto ang bus sa isang maliit na baryo at tuluyang huminto sa harap ng isang bukid. Dahil gabi na, hindi ko gaanong makita ang paligid ngunit nakita ko ang mga greenhouse na nakapila at tila mas maayos kaysa sa bukid sa Uzbekistan. Isang lalaki na tila ang farm manager ang lumabas upang salubungin kami. Ipinaliwanag niya ang isang bagay sa mabilis na Filipino, ngunit wala akong naintindihan. Tumango na lamang ako kasama ng iba. Dinala kami sa housing area at mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Ang istruktura ay isang silid na may mga double-deck bed, 4 na tao sa isang silid, mayroon ding sariling locker at banyo. Ang shared bathroom ay kumpleto rin sa kagamitan. Iyon ay isang mas mahusay na kapaligiran kaysa sa bahay na tinirhan ko sa Uzbekistan. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding kalungkutan ang dumating. Isang banyagang bansa, mga banyagang tao, at isang wika na hindi maintindihan. Nakahiga sa kama na nakatitig sa kisame, umagos ang aking luha. Kakayanin ko kayang magtagal ng 6 na buwan dito? Kinuha ko ang tela ng aking lola mula sa aking bulsa at niyakap ito. Saka ko mahinang kinanta ang awit ng lola. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon. Pagkatapos kumanta, gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. 5:00 pa lamang ng umaga, ngunit nagsisimula na ang lahat sa bukid. Pagkatapos ng simpleng almusal, agad kaming nagsimula sa trabaho. Ngayon,
Gagawin ko ang pagtatanim ng mga bell pepper seedlings. Nagpakita ng demo sa akin ang farm manager. Ngunit kahit nagpapaliwanag siya sa salita, wala akong naintindihan. Sinubukan kong gayahin, ngunit palagi akong nabibigo. Masyadong malalim o masyadong mababaw ang pagtatanim ko ng seedlings o maling distansya. Ang mukha ng manager ay nagpakita ng iritasyon. Sumigaw siya ng isang bagay sa mabilis na Filipino, ngunit hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Isang manggagawang Filipino na katrabaho ko ang nagsalita sa English. Mag-ingat ka. Nakakatakot siya kapag nagalit. Tumango ako at sinubukang mag-focus, ngunit dahil sa stress, mas nanginginig ang aking mga kamay. Pagsapit ng tanghalian, sa wakas ay nakapagpahinga ako. Kinuha ko ang aking pagkain sa kantin at umupo sa isang sulok. Maraming pagkain, ngunit karamihan ay hindi ko pa nakikita. Ang pulang pickled cucumber na tinatawag na atsara ay masyadong maasim, mahirap kainin. Ang ibang mga manggagawa ay magkasama sa grupo ng kanilang kapwa nasyonalidad at kumakain. Ako ay nag-iisa. Dahil ako lang ang mula sa Uzbekistan sa bukid na ito, sa oras ng pagkain, bigla kong naalala ang plov ng Uzbekistan. Naalala ko ang maiinit na pagkain na niluto ng aking ina. Kinabukasan, nagpatuloy ang trabaho. Ang nakakangalay na trabaho ng pagtatanim ng seedlings ay nagpatuloy na parang mababali ang aking likod. Ang aking mga kamay ay nagaspang, ang aking tuhod ay masakit, ngunit hindi ako makapagpahinga. Dahil ang iba ay mabilis na gumagawa, ako lang ang mabagal, hanggang dumilim, sa wakas ay natapos ang trabaho. Pagbalik sa housing area, pagkatapos maligo, umagos muli ang aking luha. Masakit ang aking katawan at malungkot ang aking puso. Paano ko pa kakayanin ang 6 na buwan dito? Humiga ako sa kama at kinuha ang aking telepono. Gusto kong tawagan ang aking ina sa Uzbekistan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil alam kong mag-aalala siya ng husto. Sa halip, kinuha ko ang tela ng aking lola at tinitigan ito. Ang mga malabong sulat, sa huli, ano ang kahulugan nito? At sa gayon, lumipas ang unang mahirap na araw, ang sumunod na araw at ang susunod pa ay pareho. Ang mga araw ng paggising ng maaga, pagtatrabaho hanggang gabi, pagkatapos ay pagbalik sa housing area at pagtulog. 1 linggo ang lumipas. Unti-unting umangkop ang aking katawan. Nasasanay na ako sa pagtatanim ng seedlings at medyo nabawasan ang iritasyon sa mukha ng manager. Ngunit ang pakiramdam ng kalungkutan ay pareho pa rin. Dahil hindi ako marunong ng wika, hindi ako makagawa ng kaibigan at sa lunch break, palagi akong nag-iisa. At isang hapon nang nagtatrabaho ako, isang lalaki ang pumasok sa bukid. Siya ay nasa edad 50 na may mabait na itsura. Binati niya ang farm manager at dahan-dahang lumakad upang suriin ang bukid. Dumaan ang lalaki sa akin at huminto at tinitigan ang aking mukha. Yumuko ako at nagpatuloy sa trabaho dahil sa kanyang tingin ay nakakaramdam ako ng discomfort, ngunit patuloy pa rin niya akong tinititigan. Saka siya dahan-dahang nagsalita. Ikaw ba ay may dugong Filipino? Unang beses kong narinig ang salitang may dugong Filipino. Iniliko ko ang aking ulo at tinitigan siya. Wala akong naintindihan sa sinabi niya. Muli siyang nagtanong, mula ka ba sa Uzbekistan? Nang marinig ko ang salitang Uzbekistan, tumango ako. Agad, isang malawak na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Totoo nga pala, ang iyong mukha ay kamukha namin, mga Filipino. Kamukha ng Filipino? Ano ang ibig sabihin yan? Nandoon lang ako na naguguluhan. May sinabi ang lalaki sa farm manager at muling lumapit sa akin. Kung may oras ka sa hapon, pumunta ka sa bahay ko. Ako ang kapitan ng barangay dito. May kwento akong gustong sabihin sa iyo. Ang kanyang tono ay napaka-friendly, ngunit hindi ko maintindihan ng eksakto ang nilalaman, naramdaman ko lang ang init. Pagkaalis ng kapitan ng barangay, patuloy akong nag-iisip tungkol sa kanyang mga salita. May dugong Filipino, kamukha ng Filipino. Sa huli, ano ang kahulugan nito? Nang gabing iyon, sa housing area, kinuha ko ang aking telepono at nag-research online. Nang mag-search ako ng mga keywords na ang mga angkan ng Filipino, umuwi ng Pilipinas, maraming resulta ang lumabas. Dahan-dahan akong nagbasa at bumibilis ang tibok ng puso ko.
Ang nilalaman ay nagsasaad na ang mga angkan ng Filipino ay mga inapo ng mga Filipino na naiwan sa ibang bansa noon dahil sa giyera o migrasyon at may mga taong sapilitang inilipat sa gitnang Asya. Ang nilalaman ay nagsasaad na ang kanilang mga inapo ay naninirahan pa rin sa Uzbekistan at Kazakhstan. Tila huminga ako. Ang awit na madalas awitin ng aking lola, ang tela na iniwan niya, ang nakaraan na itinatago niya sa buong buhay niya, lahat ay tila konektado. Hindi kaya ako rin ay inapo ng mga Filipino? Mula ng sumunod na araw, gusto ko lamang makita ang kapitan ng barangay, ngunit ang trabaho sa bukid ay nagpatuloy at halos wala akong sariling oras. Isang linggo siguro ang lumipas, isang linggo ng hapon. Sa wakas ay nakapagpahinga ako ng kalahating araw. Ang ibang mga manggagawa ay pumunta sa baryo upang maglibang o magpahinga sa housing area. Ngunit nagpasya akong bisitahin ang bahay ng kapitan ng barangay. Nang tanungin ko ang farm manager, sinabi niya na mga 10 minutong lakad. Tinuro niya sa akin na ang malaking lumang bahay Filipino sa pasukan ng baryo ay ang bahay ng kapitan ng barangay. Dahan-dahan akong naglakad at bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakakagulat, pakiramdam ko ay may mahalagang mangyayari. Nang tumayo ako sa harap ng gate ng bahay, medyo nag-alinlangan ako. Liable ba talaga akong pumasok? Ngunit kinuha ko ang aking lakas ng loob at pinindot ang doorbell. Ilang sandali, binuksan ako ng kapitan ng barangay. "Oh, ikaw pala? Naghihintay ako sa iyo. Halika, anak." Sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti at medyo nabawasan ang aking kaba. Napakaganda talaga ng hardin. Ang mga halaman ay maingat na inaalagaan at ang tradisyonal na arkitektura ay magkasama. Iyon ay isang tanawin na hindi ko makikita sa Uzbekistan. Nang dinala ako sa beranda ng bahay at umupo, nagdala ng tsaa ang asawa ng kapitan ng barangay. "Ito ay tsaa Filipino. Subukan mo." Uminom ako ng mainit na tsaa, pakiramdam ko ay natunaw ang aking katawan. Dahan-dahang nagsalita ang kapitan ng barangay, "Tan, sa sandaling nakita kita, naramdaman ko na. Ikaw ay may dugong Filipino, tama ba?" Sumagot ako ng totoo. "Hindi po ako sigurado. Halos wala po akong alam tungkol sa aking lola. Halos hindi kailanman nagkuwento ang aking lola tungkol sa nakaraan. Akala ko po ipinanganak ang aking lola sa Uzbekistan. Ngunit sinabi ng aking lola na noong bata pa siya ay dumating siya dito mula sa ibang lugar." Lumiwanag ang mga mata ng kapitan ng barangay. "Nagkanta ba ang iyong lola ng isang kakaibang awit? Hindi Uzbek o Russian kundi sa ibang wika?" Sa mga salitang iyon, nagulat ako. "Opo. Madalas po kumanta ang aking lola ng isang awit. Maari po ba akong kumanta ng isang beses?" Maingat kong kinanta ang awit ng aking lola. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon, bulaklak bumubukadkad, tayo'y uuwi. Sa kabila ng ilog, sa burol na iyon, tahanan natin naghihintay. Nang kinanta ko ang awit na iyon, seryoso ang ekspresyon ng mag-asawang kapitan ng barangay. Ang asawa ng kapitan ng barangay ay namumula pa ang mga mata. Ito ang awit na kinanta ng mga Filipino na matagal nang umalis sa kanilang tinubuang bayan. Dahan-dahang ipinaliwanag ng kapitan ng barangay, ito ang awit na kinanta ng mga taong hindi nakabalik sa bansa pagkatapos ng giyera dahil sa iba't ibang dahilan upang maalala ang kanilang tinubuang bayan. Lalo na ang bahagi ng bayan ko sa kabilang ilog sa awit na ito ay tumutukoy sa isang lumang baryo sa Benguet. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi kaya ang awit na madalas awitin ng aking lola ay may ganitong kahulugan? May iniwan ba ang iyong lola na anting-anting? Kinuha ko ang tela ng aking lola mula sa aking bulsa. Maingat na kinuha ng kapitan ng barangay at sinuri ng mabuti. May sulat dito ngunit masyadong malabo upang makita ng malinaw. Nagdala ng magnifying glass ang asawa ng kapitan ng barangay. Tiningnan sa pamamagitan ng magnifying glass, lumabas ang malabong mga letra, tila isang pangalan na nagsisimula sa letrang L. Sabi ng kapitan ng barangay, "Lian? Kung gayon, posibleng Lian ang pangalan ng iyong lola." Bumibilis ang tibok ng puso ko. "Sandali, ipapakita ko sa iyo ang isang larawan." Pumasok ang kapitan ng barangay sa loob ng silid at nagdala ng isang lumang larawan. Ito si Mang Ben Reyes, na dating nanirahan sa ating baryo. Nagpadala siya ng sulat mula sa Uzbekistan noong dekada 1960.
Sa itim at puting larawan, nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng barong. Noong nabubuhay pa siya, sinabi niya na may isang kamag-anak na naiwan sa Uzbekistan. Lalo na, gusto niyang hanapin ang kanyang apo. Tila huminga ako. Agad na tumawag ang kapitan ng barangay. Tila nakikipag-ugnayan siya sa isang opisyal ng archive ng barangay. Mga 10 minuto siguro ang lumipas, nakatanggap ng larawan ang telepono ng kapitan ng barangay. Iyon ay larawan ng isang lumang dokumento. Record ng paghahanap ng kamag-anak Ben Reyes, ipinanganak 1920. Tinubo ang bayan Benguet. Pangalan ng kamag-anak na hinahanap, Lian Reyes. Sa sandaling narinig ko ang pangalang Lian, may biglang sumilay sa aking isipan. Ang sinabi ng aking lola bago siya pumanaw, Lian ang pangalan ko. Noon ay hindi ko naintindihan kung ano ang kahulugan, ngunit ngayon na inaalala, iyon ang pangalang Filipino ng aking lola, kapitan ng barangay. Lian po ang pangalan ng aking lola. Sabay na tumingin sa akin ang mag-asawang kapitan ng barangay. Talaga? Opo. Bago po siya pumanaw, sinabi niya po iyon minsan. Lumiwanag ang mukha ng kapitan ng barangay. Kung gayon, halos sigurado na, ang iyong lola ay ang apo na hinahanap ni Mang Ben Reyes. Mahigpit na hinawakan ng asawa ng kapitan ng barangay ang aking kamay. Tan, hindi ka ordinaryong dayuhang manggagawa. Ikaw ay kapamilya namin na bumalik sa baryo. Umagos ang aking luha. Nga pala, may mas nakakagulat pa na katotohanan. Maingat na sinabi ng kapitan ng barangay, si Mang Ben Reyes ay malayo naming kamag-anak. Siya ang tiyuhin ko. Hindi ko maisara ang aking bibig. Kung gayon, kapitan ng barangay at ako ay magkamag-anak din, ganoon nga. Nagkabalikan ang pamilya matapos ang 60 taon. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan sa bahay ng kapitan ng barangay. Ang kasaysayan ng mga angkan ng Filipino, ang sakit ng sapilitang migrasyon at ang kuwento ng maraming inapo ng Filipino na naghahanap ng kanilang pinagmulan. Tan, ngayon ay maaari ka nang pumili. Maaari kang mag-apply para sa pagkamamamayang Filipino. Seryosong sinabi ng kapitan ng barangay. May espesyal na sistema ng pagkamamamayan para sa mga angkan ng Filipino. Kung mapapatunayan mong Filipino ang iyong mga ninuno, bibigyan ka ng pagkamamamayang Filipino. Pagkamamamayang Filipino, magiging Filipino, ngunit kailangan ko po ng mga dokumento, hindi po ba? Ang awit ng lola, ang tela at ang record ng paghahanap ng kamag-anak. Sapat na iyan na ebidensya, tutulungan kita. Nang gabing iyon, pauwi sa housing area, tiningnan ko ang kalangitan na puno ng bituin. Lola, ngayon ay nasa lupain ako na pinananabikan mo. Pagdating sa bahay, tumawag ako sa aking mga magulang sa Uzbekistan. Isa-isa kong ikinuwento ang nangyari ngayon. Umiyak ang aking ina. Kaya pala buong buhay ni Lola ay kinakanta niya ang awit na iyon. Nanay, gusto kong mag-apply para sa pagkamamamayang Filipino. Gusto kong matupad ang pangarap ni Lola. Sige, gawin mo. Siguradong tutulungan ka ni Lola. Pagkatapos ng tawag, kinuha ko muli ang tela ng aking lola at tinitigan ito. Lian Reyes, ipinangako ko, natutuparin ko ang pangarap na hindi natupad ng aking lola sa buong buhay niya. Mula sa pakikipagkita sa kapitan ng barangay, ganap na nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Sa araw, ginagawa ko pa rin ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga bell pepper seedlings sa bukid. Ngunit sa gabi, nagfo-focus ako sa paghahanda para sa pagkamamamayang Filipino. Talagang malaki ang tulong ng kapitan ng barangay sa akin. Una, nakipag-ugnayan siya sa samahan ng mga angkan ng Filipino at humingi ng listahan ng mga dokumentong kailangan para sa pagkamamamayan. Sa sandaling nakita ko ang listahan ng mga dokumento, napabuntong hininga ako, birth certificate, family relationship certificate, birth record ng lola. Mga dokumentong nagpapatunay na may dugong Filipino, lahat ay hindi madali. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang ang paghahanda ng isa-isa. Pinatibay ako ng kapitan ng barangay, ngunit hindi ko pa rin maiwasang maguluhan. Tumawag ako sa aking mga magulang sa Uzbekistan at nakiusap na tulungan akong hanapin ang mga dokumentong may kaugnayan sa aking lola. Nagsimulang maghalungkat ang aking ina sa buong bahay. Ilang araw pagkatapos, nagbigay ng magandang balita ang aking ina. Tan, nakahanap ako ng lumang dokumento ng iyong lola.
Nakasulat ito sa Russian ngunit tila may kaugnayan sa birth certificate. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Nanay, kunan mo ng litrato at ipadala mo sa akin agad. Agad na ipinadala ang larawan. Sa isang luma at naninilaw na papel, may sulat na tila gawa ng typewriter sa Russian. Ibinigay ko ang larawan sa kapitan ng barangay at nakiusap siya sa isang kakilala na marunong mag-Russian na isalin ito. Ang resulta ng pagsasalin ay talagang nakakagulat. Ipinanganak noong 1920, lugar ng kapanganakan Pilipinas, Benguet. 1937, record ng sapilitang migrasyon sa gitnang Asya. Iyon ay malinaw na ebidensya na ang aking lola ay talagang ipinanganak sa Pilipinas. Gayunpaman, ang problema ay paano opisyal nakikilalanin ang dokumentong ito upang isumite sa pamahalaan ng Pilipinas. Kailangan itong manotarize at ma-certify ang translation. Nakipag-ugnayan ako sa Embahada ng Uzbekistan sa Pilipinas, ngunit sinabi nila na napakakomplikado ng proseso at matagal at kailangan ng hindi bababa sa 3 buwan. Nadismaya ako sa sinabi ng opisyal, ngunit hindi ako sumuko. Pagkatapos ng trabaho sa bukid, gumawa ako ng mga dokumento hanggang gabi. Kailangan ko ring sabay na matuto ng Filipino dahil may kondisyon na kailangan ng basic Filipino proficiency para mag-apply ng pagkamamamayan. Si Ate Tao, ang anak ng kapitan ng barangay, ay dumating tuwing weekend upang turuan ako ng Filipino. Ate Tan, simulan natin sa ABC ha? Ang mismong alpabeto ng Filipino ay kakaiba na. Ang sistema ng pagdugtong ng tunog at tono ay talagang mahirap sa simula. Sanay ako sa English alphabet, ngunit ang Filipino ay isang ganap na bagong mundo. Ate, huwag kang magmadaling matuto. Unti-unti lang. Pinatibay ako ni Ate Tao. Tuwing gabi, binubuksan ko ang aking notebook para magsanay ng sulat Filipino. Paulit-ulit kong isinusulat ang A, B, C, D ng daan-daang beses at natutunan ang mga simpleng salita. Bell pepper, kamatis, tubig, lupa, buto. Nagsimula ako sa mga bagay na nakikita ko araw-araw sa bukid. Isang araw, inutusan ako ng farm manager sa Filipino. At nang maintindihan ko at sinunod, nagulat siya. Oh, nag-aaral ka ng Filipino? Opo, sinusubukan ko pong matuto unti-unti. Iyon ang unang beses na nagbigkas ako, ngunit naintindihan niya. Hindi mailarawan ang pakiramdam ng kaligayahan noon. Gayunpaman, musika. Ang pagsusulit sa Filipino proficiency ay mas mahirap kaysa sa aking inaakala. Nang mag-exam ako sa unang pagkakataon, mula pa lang sa sandaling matanggap ang exam paper, naguluhan ako. Ang listening part ay masyadong mabilis ang Filipino, at ang reading part ay puro salita na hindi ko alam. Sa writing exam, kailangan kong magsulat ng simpleng pagpapakilala sa sarili, ngunit nanginginig ang aking kamay, magulo ang sulat, ang resulta ay bagsak. Nang makita ko ang notice ng bagsak sa halip na pass slip, umagos ang aking luha. Maging sa isang basic exam na ganoon, hindi ako nakapasa. Posible ba? Bumalik ako sa housing area at humiga sa kama. Nakatitig sa kisame, pakiramdam ko ay gusto kong isuko ang lahat. Nang oras na iyon, nagring ang telepono, ang kapitan ng barangay. Tan, narinig ko na bumagsak ka? Opo, pasensya na po kapitan, mahina pa po ako. Hindi ganyan, sino ang makakapasa agad sa unang beses? Ako nga, sa driver's license exam, 3 beses bago ako pumasa. Ang biro ng kapitan ng barangay ay nagpatawa sa akin. Maghanda ka lang ulit. Hahanap ako sa iyo ng mas mahusay na guro. Huwag kang sumuko. Isang tawag lang iyon ang nagpatayo sa akin muli. Mula ng sumunod na araw, mas masigasig akong nag-aral. Nagsimula akong dumalo sa libreng Filipino classes sa Multicultural Center na inirekomenda ng kapitan ng barangay. Doon, nakilala ko ang maraming dayuhan na tulad ko na nag-aaral ng Filipino, mga Vietnamese brides mula sa Laos, mga manggagawa mula sa Cambodia, mga exchange students mula sa Uzbekistan. Bawat isa ay nag-aaral ng Filipino sa sarili nilang dahilan. Bumagsak din ako ng 2 beses, kuwento ng isang babaeng Lao sa akin. 3 beses bago ako pumasa, kung hindi ka susuko, sa huli ay makakapasa ka rin. Kaya mo iyan. Ang kanilang pagpapatibay ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. 2 buwan pagkatapos, nag-exam ako sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, mas marami akong inihanda.
naunawaan ko na ang ilang bahagi ng mga usapan sa listening part. At kung babasahin ng dahan-dahan ang reading parts, naiintindihan ko rin ang kahulugan. Gayunpaman, ang resulta ay bagsak pa rin. Kulang ako sa puntos, 2 puntos na lang at makakapasa na. Talagang nadismaya ako at gusto kong sumuko. Halos makamit na pero bumagsak pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako sumuko, kailangan ko lang ng 2 puntos pa. Ibig sabihin ay malapit na ako sa layunin. Nag-focus ako sa pag-aaral ng 1 buwan pa. Lalo na, nag-focus ako sa pagsasanay sa mahina kong writing part. Tuwing garaw, nagbibigay si Ate Tao ng writing exercises at nagsusulat ako ng diary sa Filipino araw-araw. Ngayon, nagtanim ako ng bell pepper sa bukid. Napakaganda ng panahon. Dumating ang kapitan ng barangay. Kahit medyo magulo pa ang mga pangungusap, habang isinusulat araw-araw, mas nagiging maayos ang mga ito. Lumapit na ang araw ng pangatlong exam. Sa bus papunta sa exam venue, kinuha ko ang tela ng aking lola at hinawakan ito. Lola, tulungan mo ako ha? Siguradong makakapasa ako at tutuparin ko ang pangarap mo. Dasal ko sa aking puso. Mahirap pa rin ang exam tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, mas tiwala ako. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa lahat ng bahagi. Listening, reading, writing. 2 linggo pagkatapos, lumabas ang resulta. Pumasa. Sa sandaling natanggap ko ang pass slip, gusto kong sumigaw. 3 beses pa lamang ako nakapasa. Agad akong tumawag sa kapitan ng barangay. Kapitan ng barangay, pumasa ako. Talagang binabati kita. Than, alam kong magagawa mo. Mamayang hapon, pumunta ka sa bahay ko. Magse-celebrate tayo. Nang gabing iyon, isang maliit na pagdiriwang ang ginanap sa bahay ng kapitan ng barangay, ang pamilya ng kapitan ng barangay, si Ate Tao, at maging ang mga guro ng Multicultural Center ay dumating. Nakamit mo na ang unang yugto. Ngayon, simulan na nating ihanda ang iyong aplikasyon ng seryoso, sabi ng kapitan ng barangay. Ang pagpasa sa Filipino Proficiency Exam ay simula pa lamang. Mula ngayon, magsisimula na ang totoong mahirap na trabaho. Pagkatapos makapasa sa Filipino exam, seryoso akong naghanda para sa espesyal na aplikasyon ng pagkamamamayan. Ang kapitan ng barangay ay nakipagtulungan nang malapit sa samahan ng mga angka ng Filipino at malaki ang tulong niya sa akin. Ang unang kailangan gawin ay opisyal na sertipikahan ng birth record ng aking lola. Upang manotarize ang dokumento na natagpuan ng aking ina sa Uzbekistan, kailangan kong pumunta sa mga ahensya ng gobyerno sa Tashkent ng maraming beses. Sa kabutihang palad, ang aking tiyuhin sa Uzbekistan ay tumulong sa akin. Tan, napakakomplikado talaga ng mga ahensya ng gobyerno dito. Dito sasabihin na pumunta sa iba, doon naman sasabihin na bumalik sa dating lugar. Nang marinig ko ang reklamo ng aking tiyuhin, nakonsensya ako ngunit nagpapasalamat din. Ilang linggo ang lumipas. Sa wakas ay dumating na sa Pilipinas ang dokumento na nanotarize. Susunod ay ang mga proseso sa Pilipinas. Pumunta ako sa Bureau of Immigration at humingi ng payo tungkol sa espesyal na aplikasyon ng pagkamamamayan. Ang opisyal na nakatalaga ay napaka-friendly ngunit habang pinakikinggan ko ang paliwanag, mas lalo itong nagiging komplikado. Ang espesyal na pagkamamamayan para sa mga angkan ng Filipino ay may pinababang requirements kumpara sa regular na pagkamamamayan ngunit marami pa ring kailangan patunayan. Ipinakita sa akin ng opisyal ang isang checklist, birth record ng lola, sertipiko ng family relationship sa pagitan ng lola at ako, dokumentong may kaugnayan sa sapilitang migrasyon at maging ang testimonya ng komunidad ng mga angkan ng Filipino. Lalo na, napakahalaga ang pagpapatunay ng family relationship. Kailangan ng mga dokumentong nag-uugnay mula sa lola patungo sa ina at mula sa ina patungo sa akin. Kailangan kong kumuha ng sertipiko ng family relationship sa Uzbekistan. Muli, nakiusap ako sa aking tiyuhin at nagpunta siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno upang kumuha ng mga dokumento. Gayunpaman, nagkaroon ng problema. Ilang record ng henerasyon ng aking lola ay nawala. Sinabi nila na sa panahon ng kaguluhan ng Unyong Sobyet, maraming record ang hindi naingatan ng mabuti. Paano na ngayon? Naguluhan ako at ikinuwento ang sitwasyon sa kapitan ng barangay. Siguradong mapapanatili iyan sa pamamagitan lamang ng testimonya.
subukan mong kumuha ng sertipiko ng testimonya sa samahan ng mga angkan ng Filipino. Ayon sa suhestiyon ng kapitan ng barangay, nakipag-ugnayan ako sa samahan ng mga angkan ng Filipino. Tinulungan ako ng samahan na makahanap ng ilang matatandang angkan ng Filipino na nag-migrate mula sa parehong rehiyon sa parehong panahon ng aking lola. Naalala ng isa sa kanila ang aking lola. Lian, narinig ko na ang pangalang iyan. May isang batang babae sa aming baryo na ganoon ang pangalan. Iyon ang testimonya ng isang 80 taong gulang na babae. Di kahit hindi ganap na sigurado, ang nilalaman ng paliwanag tungkol sa kalagayan at sitwasyon noon ay malaki ang naitulong. Gumawa ang samahan ng opisyal na sertipiko ng testimonya at maaari ko itong isama sa aking aplikasyon ng pagkamamamayan. Malaki rin ang papel ng kapitan ng barangay. Opisyal niyang hiningi ang record ng paghahanap ng kamag-anak ni Mang Ben Reyes mula sa archive ng barangay na malinaw na nakasulat ang impormasyon tungkol sa apo na si Lian Reyes na hinahanap niya. Ang dokumentong ito ay magiging malaking ebidensya, sabi ng kapitan ng barangay na puno ng tiwala. Ang awit na madalas awitin ng aking lola ay napagdesisyunan din na isumite bilang ebidensya. Nag-record ako ng video na kinakanta ko ang awit na iyon at inilakip ng samahan ng mga angkan ng Filipino ang dokumentong nagpapaliwanag sa kasaysayan ng awit na ito. Ang awit na ito ay kinanta sa komunidad ng mga angkan ng Filipino sa gitnang Asya noong dekada 1950 na may nilalaman ng pananabik sa tinubuang bayan na Benguet. Halos 5 buwan ang lumipas para matapos ang lahat ng dokumento. Sa panahong iyon, nagpatuloy ang trabaho sa bukid at namuhay ako ng 2 buhay. Sa araw ay nagtatrabaho, sa gabi ay gumagawa ng mga dokumento. Pagod ang aking katawan, ngunit puno ng pag-asa ang aking puso. Sa wakas, natapos na ang lahat ng dokumento. Isang makapal na folder ng mga dokumento ang naglalaman ng mga ebidensya ng aking buhay. Birth record ng lola, sertipiko ng family relationship, record ng paghahanap ng kamag-anak, sertipiko ng testimonya ng samahan ng mga angkan ng Filipino, ang pagpasa sa Filipino Proficiency Exam, at maging ang larawan ng tela ng lola. Tara, isumite na natin. Sinamahan ako ng kapitan ng barangay sa Bureau of Immigration. Sa sandaling isinumite ang aplikasyon, nagsalimbayan ang kaba at pag-asa. Natanggap na ang aplikasyon. Ang proseso ng pagsusuri ay karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Sabi ng opisyal na nakatalaga, 6 na buwan pa ng paghihintay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ay may pag-asa ako dahil inihanda ko ang lahat sa pinakamahusay na paraan. Pag-alis sa ahensya, hinaplos ng kapitan ng barangay ang aking balikat. Magaling, Tan, ngayon maghintay na lang tayo. Bumalik ako sa bukid at nagsimula sa trabaho tulad ng dati. Ngunit sa aking puso ay nag-aalala pa rin ako sa resulta ng pagsusuri. Araw-araw kong tinitingnan ang aking telepono at tinitingnan ang mailbox. 1 buwan ang lumipas, 2 buwan ang lumipas, walang balita. 1 araw nang lumipas ang 3 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa Bureau of Immigration. BI, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hello, kayo po ba si Miss Tran Than? Bureau of Immigration po ito. Tila huminto ang tibok ng puso ko. Opo, tama po, binabati ka. Ang iyong aplikasyon para sa espesyal na pagkamamamayan ay naaprubahan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Talaga? Hindi naman siguro mali ang narinig ko? Totoo po? Opo, naaprubahan na po. Sa susunod na linggo, pumunta ka upang kunin ang sertipiko ng pagkamamamayan. Sa sandaling ibinaba ko ang telepono, nawalan ng lakas ang aking mga paa. Umupo ako sa aking kinalalagyan at umiyak. Isang manggagawang Filipino na katrabaho ko, nagulat at tumakbo. Tan, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pumasa ako. Magiging Filipino na ako. Napigil ang aking lalamunan, hindi makapagsalita. Agad akong tumawag sa kapitan ng barangay. Kapitan ng barangay, naaprubahan na. Talagang naaprubahan na. Talagang binabati kita, Tan. Maghintay ka, pupunta ako diyan ngayon. Wala pang 30 minuto, dumating na ang kapitan ng barangay sa bukid. Pagkatapos, dumating din si Ate Tao at ang asawa ng kapitan ng barangay. Binabati ka, Tan.
nag-abot si Ate Tao sa akin ng isang bouquet ng bulaklak. Ngayon, tunay na miyembro ka na ng aming pamilya. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ng barangay ang aking kamay. Nang gabing iyon, isang pagdiriwang ang ginanap sa bahay ng kapitan ng barangay. Ilang matatanda sa baryo ay dumating din. Binabati ka, Than. Ngayon, ikaw na ang tao ng aming baryo. Ang aming anak ay bumalik pagkatapos ng 60 taon. Nang marinig ko ang mainit na salita ng mga matatanda, umagos muli ang aking luha. Masigasig na naghanda ang asawa ng kapitan ng barangay ng isang mesa na puno ng pagkain kasama ang sapin-sapin. Ang sapin-sapin ay isang uri ng kakanin na kinakain tuwing may okasyon sa Pilipinas, paliwanag ng kapitan ng barangay. Dahil ngayon ay ang iyong ikalawang kaarawan, kaya naghanda ako ng sapin-sapin. Ikalawang kaarawan, ang mga salitang iyon ay malalim na umalingaw-ngaw sa aking puso. Talagang muling isinilang ako ngayon. Tumawag din ako sa aking mga magulang sa Uzbekistan. Nanay, tatay, pumasa ako. Filipino na ako. Umiyak ang aking ina. Siguradong napakasaya ni Lola. Tan, talagang ipinagmamalaki ka ni nanay. Nanay, kapag stable na ako, iimbitahan ko kayo ni tatay sa Pilipinas ha? Sa Pilipinas, may family reunification program. Darating din ang araw na iyon. Sa ngayon, manatili ka lang na malusog at mamuhay ng maayos. Pagkatapos ng tawag, kinuha ko ang tela ng aking lola. Lola, nagawa ko na. Natupad ko na ang pangarap mo. Isang linggo pagkatapos, pumunta ako muli sa Bureau of Immigration. Sa pagkakataong ito, ay upang kunin ang sertipiko ng pagkamamamayan. Ang buong pamilya ng kapitan ng barangay ay sumama sa akin. Sertipiko ng pagkamamamayang Filipino, Tranthan. Ang pangalan ko ay nakasulat sa Filipino sa opisyal na dokumento. Tranthan ang pangalan ko na nagmana ng apelido ng aking lola. Binabati ka, ngayon ay mamamayang Filipino ka na. Nakipagkamay sa akin ang opisyal na nakatalaga. Sa sandaling nagkamay kami, pakiramdam ko ay totoo ang lahat. Susunod ay sa kapitan ng barangay upang kumuha ng sertipiko ng paninirahan. Nagpasya ako sa address ng tirahan, malapit sa bukid sa Benguet. Pinahintulutan ako ng kapitan ng barangay na gamitin ang isang silid sa maliit na bahay na pag-aari niya bilang aking address. Mangyaring kumuha ng litrato na nakatingin ng diretso sa lens. Unang beses sa buhay ko na nagpakuha ako ng ID photo para sa Filipino ID. Sa loob ng 2 linggo ay matatapos na. Sa oras na iyon, kunin mo na. Ang 2 linggo na iyon ay talagang parang isang siglo. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagkuha ng ID card. Sa sandaling natanggap ko ang card, puno ng damdamin ang aking puso. Ang pangalan ko ay nakasulat sa Filipino sa tabi ng larawan, Tranthan at ang pagkamamamayang Filipino. Ang maliit na card na ito ay ganap na nagbago ng aking buhay. Ilang araw pagkatapos, isang espesyal na kaganapan ang ginanap sa kapitan ng barangay. Iyon ay ang seremonya ng pagbati sa mga bagong mamamayan. 5 bagong mamamayan ang lumahok kasama ako. Ang mga dumating mula sa China, Laos, Uzbekistan, at ako na mula sa Uzbekistan, lahat ay galing sa ibang bansa. Ngunit mula ngayon ay magiging iisang Filipino kami. Sa bulwagan, nakasabit ang bandila ng Pilipinas. Ang kapitan ng barangay mismo ang nagbigay ng mensahe ng pagbati. Ngayon, kayo ay mga mahalagang miyembro ng Pilipinas. Ang inyong magkakaibang background at karanasan ay magpapayaman sa ating komunidad. Ang mga salitang iyon ay talagang umalingaw-ngaw sa aking puso. Sa seremonya ng pagbati, kinanta namin ang pambansang awit ng Pilipinas sa harap ng bandila ng Pilipinas. Nang matapos ang kaganapan, nakatanggap ako ng bandila ng Pilipinas bilang regalo. Iyon ang unang bandila ng Pilipinas sa aking buhay. Bumalik ako sa housing area sa bukid at maingat na isinabit ito sa dingding ng silid. Nang makita ko ang pula, puti at asul na bandila, pakiramdam ko ay tunay na ako ay bahagi na ng bansang ito. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at naalala ang mga nakaraang panahon. Ang mga araw ng pagbebenta ng gulay sa palengke ng Uzbekistan, ang sandali ng pagpapasya na pumunta sa Pilipinas, ang pakiramdam ng pagkamangha sa paliparan ng Pilipinas, ang mahirap na trabaho sa bukid, ang tadhana na pagtatagpo sa kapitan ng barangay, ang paghahanap sa lihim ng lola,
ang pagbagsak at pagpasa sa Filipino exam. At ngayon, ang sandali na naging tunay akong Filipino, lahat ay parang isang panaginip. Kinuha ko ang tela ng aking lola at niyakap ito. Lola, nagkita na tayo. Natupad ko na ang pangarap na hindi mo natupad sa buong buhay mo. Umagos ang aking luha ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Kinabukasan ng umaga, nang pumunta ako sa trabaho sa bukid, binati ako ng aking mga kasamahan. Tan, binabati kita. Ngayon, tunay na Filipino ka na. Itinaas ng manggagawang lao ang kanyang hinlalaki. Binati din ako ng farm manager. Ngayon, hindi ka na seasonal worker kundi isang regular na empleyado. Pirmahan natin ulit ang kontrata. Nagbago ang aking status at nagbago rin ang mga kondisyon ng trabaho. Mula ngayon, maaari akong magtrabaho sa buong taon at hindi lang 6 na buwan at tumaas din ang aking sahod. Higit sa lahat, nakakuha ako ng mga benepisyo ng social insurance. Kinabukasan, binisita ko ang bahay ng kapitan ng barangay. Kapitan ng barangay, talagang maraming salamat po sa inyo. Kung wala po kayo, hindi ko po ito magagawa. Hindi ganyan, Tan. Dahil hindi ka sumuko, kaya nagawa mo at tinulungan ka ng iyong lola. Ngumiti ang kapitan ng barangay at sinabi, ngayon pa lang ang tunay na simula. Pag-isipan mo kung anong uri ng buhay ang gusto mong mamuhay sa Pilipinas. Para sa tanong na iyon, mayroon na akong sagot. Gusto kong matuto pa ng agricultural techniques at balang araw, gusto kong magkaroon ng sariling smart farm. Magaling, tutulungan kita. Sa Benguet, may napakahusay na Agricultural Technical Center. Nang gabing iyon, nakatulog ako na puno ng pangarap tungkol sa hinaharap. Hindi na ako dayuhang manggagawa. Ako ay mamamayang Filipino na si Tranthan, isang taong natagpuan ang pinagmulan ng kanyang lola at isang taong patungo sa mga bagong pangarap. Pagkatapos magkaroon ng pagkamamamayang Filipino, mabilis na nagbago ang aking buhay. Ang unang ginawa ko ay mag-enroll sa Agricultural Technical Center. Ayon sa rekomendasyon ng kapitan ng barangay, binisita ko ang Benguet Agricultural Technical Center. Gusto kong mag-enroll sa Smart Agriculture course. Masayang sinalubong ako ng opisyal na nakatalaga, ikaw ang bagong mamamayan, tama? Maligayang pagdating. May isang kurso na magsisimula sa susunod na buwan. Sasali ka ba? Siguradong oo. Ang Smart Agriculture course ay talagang isang bagong mundo. IoT sensors, automated irrigation systems, humidity control devices, mobile apps, remote management. Iyon ay mga advanced na teknolohiya na hindi ko maisip sa Uzbekistan. Sa simula ay mahirap ngunit malaki ang naitulong ng aking karanasan sa agrikultura. Ang pag-unawa sa prinsipyo ng paggana ng electronic circuits at sensors ay hindi rin mahirap gaya ng inaakala ko. Tan, ang bilis mong matuto. May karanasan ka na ba sa paggamit ng makinarya? Tanong ng guro. Sa Uzbekistan, nagtatrabaho ako sa palengke ngunit gusto ko ang mga makinarya, napakasaya kong matuto. Natapos ko ang 3 buwan na kurso at nakakuha ng sertipiko. At nag-enroll din ako sa mas advanced na mga kurso. Environmental Friendly Agriculture, Pest Management, Agricultural Product Distribution, maraming kailangang matutunan. Habang nag-aaral, unti-unting naging konkreto ang aking pangarap. Ang pangarap na balang araw ay pamunuan ang sarili kong smart farm. Gayunpaman, sa praktikal na aspeto, ang problema ay ang startup capital. Upang makapagsimula ng isang bukid, kailangan ng hindi bababa sa ilang daang milyong piso, ngunit wala ako ng ganoong halaga. Habang nag-aalala ako, nagbigay ng magandang impormasyon ang kapitan ng barangay, may programa ng tulong pinansyal para sa mga bagong magsasaka. Subukan mong mag-apply. Iyon ay ang Agricultural Generation Talent Investment Fund na pinamamahalaan ng gobyerno. Maaaring makakuha ng tulong hanggang 150 milyong piso. Agad akong nagsimulang gumawa ng business plan. Tuwing gabi, umupo ako sa harap ng computer at gumawa ng plano. Anong uri ng halaman ang itatanim? Anong teknolohiya ang gagamitin? Paano ibebenta? Tinulungan ako ng mga guro ng Agricultural Technical Center sa paggawa ng business plan. Napakahalaga ang pagsusuri ng merkado. Kailangang pumili ng mga halaman na may competitive edge.
Pinili ko ang modelo ng pinagsamang pagtatanim ng bell pepper at kamatis. Iyon ay isang teknik na natutunan ko habang nagtatrabaho sa bukid at napakaganda rin ng merkado. Lalo na, tiwala akong kung gagamitin ang smart agriculture technology, malaki ang pagtaas ng kalidad ng produkto. Isinumite ko ang business plan at naghintay ng pagsusuri. Isang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng notice ng interview. Ipinaliwanag ko ang aking pangarap sa harap ng mga miyembro ng review board. Dumating ako dito upang hanapin ang pinagmulan ng aking lola. Ngayon, gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Sa pamamagitan ng agrikultura, paano makakatulong ang iyong karanasan sa Uzbekistan? Alam ko kung ano ang kahirapan at alam ko rin kung ano ang pagmamadali. Ang proyektong ito para sa akin ay hindi lamang basta kumita ng pera kundi ang buong buhay ko. Hindi ko alam kung naantig sila sa aking katapatan, ngunit 2 linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng notice ng pagtanggap. Iyon ay isang halaga na hindi ka panipaniwala. Ang halaga na hindi ko kayang ipunin sa buong buhay ko sa Uzbekistan. Inirekomenda din ng kapitan ng barangay sa akin ang isang lupain ng agrikultura, isang malawak na lupain sa labas ng baryo. Simulan mo dito ha, huwag kang mag-aalala sa upa. Nagsimula na ang pagtatayo ng greenhouse, nagpasya akong magtayo ng 6 na smart farm greenhouses. Sa panahon ng pagtatayo, binibisita ko ang construction site araw-araw, sinusuri ko ang bawat detalye, natututo at direktang nakikilahok. Tan, ikaw ba mismo ang gagawa ng lahat? Ngumiti ang construction supervisor at sinabi, dahil ito ang aking bukid, gusto kong malaman ang lahat. 2 buwan pagkatapos, sa wakas ay natapos na ang greenhouse. Sa sandaling nakita ko ang mga kumikinang na greenhouse, umagos ang aking luha, tunay na nabuo na ang aking bukid. Naglagay ako ng maliit na karatula sa pasukan ng bukid, Trantan Smart Farm. Ang pangalan ko ay nakasulat sa Filipino at English. Napakaramdam ko ng pagmamalaki, nagsimula na ang pagtatanim ng unang pananim. Nagtanim ako ng mga bell pepper at kamatis seedlings at pinatakbo ang smart agriculture system. Sinusuri ang temperatura at halumigmig sa real-time gamit ang mobile app, automatikong nagbibigay ng tubig ang sistema. Talagang mahiwaga. Gayunpaman, hindi sapat ang teknolohiya. Tuwing umaga, nililibot ko ang greenhouse upang direktang suriin ang kalagayan ng mga halaman, kulay ng dahon, kapal ng tangkay, laki ng bunga. Maingat kong inoobserbahan ang bawat detalye. Ano man ang mangyari, ang agrikultura ay mas mahusay pa rin sa kamay ng tao. Tama ang sinabi ng kapitan ng barangay nang bumisita siya. Ilang buwan pagkatapos, dumating na ang unang anihan. Sa sandaling anihin ang mga hinog na bell pepper at kamatis, talagang naantig ako. Pantay-pantay ang laki at sariwa ang kulay. Humingi ako ng quality check sa Agricultural Technical Center. First class, napakaganda ng iyong pagtatanim. Puno ang aking puso ng damdamin sa sinabi ng opisyal. Mas maayos ang bentahan kaysa sa inaakala ko. Nagsimula akong magbigay ng produkto sa malalaking supermarket sa pamamagitan ng lokal na agricultural cooperative at nagsimula rin akong magbenta online ng direkta. Lalo na, naging kilala ang aking kwento at tumaas ang bilang ng mga order. Ang premium agricultural product brand ng isang batang may dugong Filipino ay nakakuha ng magandang feedback mula sa mga mamimili. Napakalaki ng kita sa unang buwan. Ang pangalawa, musika. Ikatlong buwan ay patuloy na tumataas, malaki rin ang net profit. Kumita ako ng halaga na kailangan ko ng 1 taon upang kitain sa Uzbekistan sa loob lamang ng 1 buwan. Tagumpay ako at kailangan ko pa ng tao. Kumuha ako ng 2 manggagawang Lao at 1 manggagawang Cambodian na dating katrabaho ko sa bukid. Tan, kautrar tanchu trang tra itatsugioy kwa. Binati ako ng Lao worker, susubukan din naming tumulong. Kahit maliit na bukid lamang, masaya ako na mayroon akong mga kasamahan sa trabaho. Kapag may dagdag na oras, nagsimula rin ako sa iba pang mga gawain. Tuwing weekend, nakikilahok ako sa volunteer activities sa Multicultural Center. Iyon ay trabaho na tumutulong sa mga bagong dayuhang manggagawa sa kanilang buhay sa Pilipinas. Sa simula ay mahirap para sa lahat ngunit huwag kang sumuko ha, nakayanan ko rin. Ang aking kwento ng karanasan ay naging pag-asa para sa kanila.
Lalo na kapag nakikita ko ang mga inapunang Filipino, mas masigasig akong tumulong. Gusto mo bang mag-apply para sa pagkamamamayan? Tutulungan kita ha? Ibinahagi ko ang natanggap ko sa iba. Lumalawak din ang aking bukid. 1 taon pagkatapos, nagdagdag ako ng 3 greenhouse. Ang bilang ng mga empleyado ay umabot na sa 5. Patuloy na tumataas ang kita. Ngayon, ito ay talagang naging isang matatag na trabaho. Maaari ko ring ibalita ang magandang balita sa aking mga magulang. Nanay, farm owner na rin ako. Kumikita ako ng maraming pera. Tan, talagang ipinagmamalaki ka ni nanay. Malapit na, iimbitahan ko kayo ni tatay sa Pilipinas ha? Mag-apply ako para sa Family Reunification Visa. Mas masigasig akong nagtrabaho upang matupad ang pangakong iyon. Isang araw, nakipag-ugnayan ang isang lokal na pahayagan upang humingi ng interview. Gusto nilang isulat ang isang kuwento ng tagumpay tungkol sa isang bagong mamamayang kabataan. Ang reporter ay pumunta sa bukid at in-interview ako. Ano ang pinakamalaking pagbabago sa iyo simula nang dumating ka sa Pilipinas? Iyon ay nagkaroon ako ng pangarap. Sa Uzbekistan, nag-aalala lamang ako tungkol sa kinabukasan, ngunit dito maaari kong planuhin ang susunod na 10 taon. Pagkatapos lumabas ang artikulo, napakabuti ng feedback, maraming nagpadala ng mensahe ng pagpapatibay at tumaas din ang bilang ng mga tanong tungkol sa bukid. Nakipag-ugnayan din ang kapitan ng barangay. Maaari ka bang sumali sa Multicultural Policy Roundtable Conference? Siguradong oo. Kung makakatulong ang aking karanasan upang mapabuti ang patakaran, masaya akong sumali. Sa conference, ipinahayag ko ang aking opinyon. Ang mga bagong mamamayan ay hindi lang pera ang kailangan, ang edukasyon at mentorship ang mas mahalaga. Kung wala ang tulong ng kapitan ng barangay at ng marami pang iba, hindi ko ito magagawa. Tinanggap ang aking suhestiyon at binuo ang programa ng mentorship para sa mga bagong mamamayan. Ako ang naging unang mentor ng programang iyon. 2 beses sa isang buwan, nakikipagkita ako sa mga bagong mamamayan at nagbibigay ng payo sa kanila. Ibinahagi ko ang pagmamahal na aking natanggap. Stable na ang aking bukid at maaari kong makilala ang mas malawak na mundo. Isang araw, nagbigay ng espesyal na suhestyon ang provincial government. Maaari ka bang maging media ambassador para sa Cultural Exchange Festival? Ang Multicultural Festival ay isang malaking kaganapan na ginaganap taon-taon. Iyon ay lugar kung saan nagtitipon ang mga multicultural families mula sa buong bansa at ipinapakita ang kanilang kultura. Masaya akong pumayag. Kung may magagawa ako, masaya akong gawin. Sa panahon ng paghahanda ng festival, nakilala ko ang maraming multicultural families, mga Vietnamese brides mula sa Laos, mga manggagawang Uzbekistan, mga exchange students mula sa China, talagang napakaraming magkakaibang tao. Lahat sila ay may sariling sitwasyon at naninirahan sa Pilipinas. Ako rin ay talagang nahirapan sa simula, hindi rin alam ang wika at napakalungkot, sabi ng isang babaeng Lao. Ngunit ngayon, ito ang aking tahanan, dito rin ipinanganak ang aking mga anak. Nang marinig ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang pakikiramay. Dahil lahat kami ay dumaan sa magkatulad na daan. Sa araw ng festival, napakaraming tao ang nagtipon sa parke, mga stall ng tradisyonal na pagkain ng iba't ibang bansa, cultural performances, exhibits, maraming magkakaibang aktibidad ang naganap. Sumampa ako sa entablado bilang keynote speaker. Daan-daang tao ang nakatingin sa akin. Nanginginig ako, ngunit malinaw ang kailangan kong sabihin. Kumusta? Ako si Tran Than. Hinawakan ko ang mikropono at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Ilang taon na ang nakalipas. Ako ay isang mahirap na tindera sa palengke sa Uzbekistan. Hindi ko nakita ang kinabukasan at mahirap ang bawat araw. Nakinig ng tahimik ang lahat. Ngunit isang awit Filipino na madalas awitin ng aking lola ang nagpabago sa aking buhay. Batay sa awit na iyon, dumating ako dito at natagpuan ang pinagmulan ng aking lola. Nanginginig ang aking boses, ngunit nagpatuloy ako. Hindi ako dayuhan kundi isang kamag-anak na bumalik. At kayong lahat na narito ay ganoon din. Tayo ay mga mahalagang tao na nagpapayaman sa lipunan ng Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nang matapos ko ang aking talumpati at bumaba, maraming lumapit upang makipagkamay sa akin. Talagang nakakaantig.
Nakuha ko rin ang dagdag na lakas ng loob, lalo na ang isang kabataang may dugong Filipino ang lumapit. Ate, gusto ko ring mag-apply para sa pagkamamamayan ngunit hindi ko alam kung paano. Ibinigaw ko sa kanya ang aking contact number. Kontakin mo lang ako anumang oras ha, tutulungan kita. Pagkatapos ng festival, nakatanggap ako ng maraming contact. Ang mga naghahanda para sa pagkamamamayan, ang mga nag-aalala tungkol sa pagsisimula ng negosyo, ang mga gustong makipag-usap lamang, nakipagkita ako sa lahat, basta may oras. Lalo na, gumawa ako ng online community para sa mga inapo ng Filipino. Iyon ay isang espasyo kung saan nagtitipon ang mga kabataang may dugong Filipino na nakakalat sa buong bansa, nagbabahagi ng impormasyon at tumutulungan sa isa't isa. Paano po maghanda ng aplikasyon para sa pagkamamamayan? Mayroon po bang mga materyales sa pag-aaral para sa Filipino exam? Ibahagi po ang impormasyon sa trabaho. Araw-araw, 12 ng mensahe ang dumarating. Batay sa aking karanasan, sinasagot ko ang bawat isa. Isang araw, nakipag-ugnayan ang isang ahensya ng gobyerno. Maaari ka bang sumali bilang miyembro ng panel sa Filipino Descendants Policy Workshop? Pumunta ako sa Manila at nakipagkita sa mga policy officers. Sa meeting room, nakaupo ang mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto. Ano ang pinakamalaking hamon na nararamdaman mo sa ground? Nang matanggap ko ang tanong na iyon, tapat kong sinabi, mangyaring tingnan ang mga testimonya kaysa sa ebidensya. Mangyaring tingnan ang kwento kaysa sa dokumento. Nanahimik ang meeting room. Maraming angkan ng Filipino ang nanirahan nang nakakalat sa loob ng mahigit 70 taon. Ang kawalan ng dokumento ay natural, ngunit ang kanilang mga alaala, awit at DNA ay hindi nagsisinungaling. Ilang opisyal ang tumango sa aking sinabi. Ito ay isang mahalagang ideya, isaalang-alang namin ang pagpapabuti ng sistema. Sa katunayan, ilang buwan pagkatapos, pinagaan ang espesyal na sistema ng pagkamamamayan para sa mga angkan ng Filipino. Bukod pa rito, tumaas ang bigat ng testimonya at circumstantial evidence at pinasimple rin ang proseso. Nakatulong ng kaunti ang aking boses. Nakipag-ugnayan din ang isang lokal na istasyon ng telebisyon upang humingi ng interview. Gusto nilang gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa kwento ng tagumpay ng isang batang may dugong Filipino. Dumating ang film crew sa bukid. Ang mga imahe ng aking pagtatrabaho, ang eksena ng aking pakikipag-usap sa mga empleyado, ang eksena ng aking pagbisita sa bahay ng kapitan ng barangay, lahat ay naitala sa kamera. Lalo na, nagpasya silang pumunta sa Uzbekistan upang mag-film upang kunan ang eksena ng muling pagbisita ko sa puntod ng aking lola. Pagkatapos ng ilang taon, binisita ko ang aking tinubuang bayan. Naghihintay sa akin ang aking mga magulang sa airport. Tumakbo ang aking ina upang yakapin ako ng mahigpit. Ang aming anak ay talagang nagbago ng malaki. Hinaplos din ng aking ama ang aking balikat. Pauwi, dumaan ang mga pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Ang tinubuang bayan sa aking puso ay Pilipinas na. Kinabukasan ng umaga, binisita ko ang puntod ng aking lola kasama ang film crew. Tumayo ako sa harap ng lapida. Hinaplos ko ang lapida gamit ang aking kamay at mahinang sinabi, Lola, umuwi na ako. Umuwi ako mula sa lupain na pinananabikan mo. Patuloy na nagre-record ang camera ngunit hindi ko ito inalala. Ang awit mo ang gumabay sa akin at natupad ko na ang pangarap mo. Inilagay ko ang bandila ng Pilipinas na dinala ko mula sa Pilipinas sa lapida. Lola, ngayon ay magpahinga ka na ng payapa. Mamumuhay ako ng masigasig sa pangalan mo. Nang gabing iyon, matagal akong nakipag-usap sa aking mga magulang. Nanay, tatay, ngayon ay pumunta na kayo sa Pilipinas. Ha? Mag-apply ako para sa Family Reunification Visa. Talaga? Lumiwanag ang mga mata ng aking ina. Oo, mayroon na akong bukid at naihanda ko na rin ang bahay. Handa na akong salubungin kayo. Pagkatapos bumalik sa Pilipinas, seryoso akong naghanda para sa Family Reunification Visa ng aking mga magulang, naghanda ng mga dokumento, nag-apply, naghintay ng pagsusuri. Sa pagkakataong ito dahil may karanasan na ako, mas naging maayos ang lahat. 3 buwan pagkatapos, naaprubahan ang visa ng aking mga magulang.
Habang naghihintay sa aking mga magulang sa airport, bumibilis ang tibok ng puso ko. Lumabas ang aking mga magulang mula sa gate. Nanay! Tatay! Tumakbo ako upang yakapin sila ng mahigpit. Ito ba ang Pilipinas na sinasabi mo? Tumingin ang aking ina sa paligid at namangha. Dinala ko ang aking mga magulang sa aking bukid. Lahat ba ng ito ay iyo? Tanong ng aking ama na hindi makapaniwala. Oo, bukid ko. Nagtatanim ako ng bell pepper at kamatis dito. Nang ipakita ko sa aking mga magulang ang smart agriculture system, napakagulat sila. Ganito ba ang agrikultura? Napakagaling. Nang gabing iyon, isang pagbati ang ginanap sa bahay ng kapitan ng barangay. Maligayang pagdating sa mga magulang ni Than. Yumukod ang mga taga-nayon sa kapitan ng barangay nang may paggalang. Talagang nagpapasalamat kami sa iyo sa pag-aalaga mo sa aming anak. Walang anuman, napakagaling ni Than. Kami nga, marami kaming natutunan sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, ipinalabas ang dokumentaryo na may pamagat na Ang Dalagang Tinawag ng Awit Pabalik. Pagkatapos ng pagpapalabas, sumiklab ang reaksyon. Kumalat ang aking kwento sa social media at maraming mensahe ng pagpapatibay ang bumaha. Talagang nakakaantig. Nakuha ko rin ang dagdag na lakas ng loob. Ipinagmamalaki ko ang Pilipinas. Lalo na, maraming contact ang dumating mula sa mga angkan ng Filipino. Gusto ko ring mag-apply para sa pagkamamamayan. Tulungan mo ako. Sa loob ng isang buwan, nagpayo ako sa 12-dosenang mga inapo ng Filipino. Ibinahagi ko ang aking karanasan at tinulungan sila. Napansin din ng gobyerno, ginawaran ako ng gantimpala ng huwarang bagong mamamayan. Dumalo ako sa awarding ceremony na ginanap sa Manila. Si Trantan ay hindi lamang nagtagumpay sa pag-integrate sa lipunan ng Pilipinas kundi gumanap din bilang mentor upang tulungan ang iba pang mga bagong mamamayan. Direkta akong ginawaran ng ministro. Binigyan ako ng pagkakataong magbigay ng mensahe sa entablado. Dumating ako dito batay sa awit ng aking lola at nagsimula ako ng isang bagong buhay dito. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw. Ang Pilipinas ay isang bansa na tumutupad sa pangako. Isang bansa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagsisikap at isang bansa na mainit na sumasalubong sa mga naghanap ng kanilang nawawalang pinagmulan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, natapos ang awarding ceremony at maraming lumapit upang makipagkamay sa akin. Dumating din ang Pangulo ng Samahan ng mga Angkan ng Filipino. Than, talagang ipinagmamalaki kita. Ikaw ang aming pag-asa, kaming mga angkan ng Filipino. Patuloy na lumalago ang aking bukid. Sa kasalukuyan, umabot na sa 10 ang bilang ng mga greenhouse at umabot na sa 12 ang bilang ng mga empleyado. Malaki rin ang pagtaas ng kita. Ngayon, ito ay talagang naging isang matatag na trabaho. Tumutulong din ang aking mga magulang sa trabaho sa bukid. Ang makapagtrabaho sa ganitong magandang kapaligiran ay parang isang panaginip, masayang sabi ng aking ama. Lumalapit na ang bagong taon. Ako at ang pamilya ng kapitan ng barangay ay nagdiwang ng bagong taon ayon sa tradisyonal na kaugalian ng Pilipinas. Naghanda kami ng mga handog at nagpunta sa puntod. Lalo na ang sandali ng pagbisita sa puntod ni Mang Ben Reyes ay talagang nakakaantig. Tiyo, dumating na ang apo ni Lian dito. Yumuko ako sa harap ng lapida. Pagkatapos ng 60 taon, nagkabalikan na ang pamilya. Mula ngayon, ipagpapatuloy namin ang iyong kwento. Sumama rin ang kapitan ng barangay sa akin sa pagyuko. Tiyo, ngayon ay magpahinga ka na ng payapa. Lahat kami sa pamilya ay malusog at namumuhay ng maayos. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ko na muling nagkonekta ang pamilya. Sa huling araw, mag-isa akong bumisita muli sa puntod ng aking lola. Lalo akong lumipad sa Uzbekistan. Umupo ako sa harap ng lapida at kinuha ang liham. Lola, ako ito. Than, dahan-dahan kong sinimulang basahin ang liham. Lola, naaalala mo pa ba ang awit na madalas mong kinakanta? Sa kabilang bundok, luntiang paligid, bayan ko'y naroon. Naninirahan ako sa bayang iyon. Umagos ang aking luha. Lola, natagpuan ko na ang lihim na itinatago mo sa buong buhay mo at natupad ko na ang pangarap mo. Pagkatapos basahin ang liham, kinanta ko ang awit ng aking lola. Sa kabilang bundok, lunti ang paligid, bayan ko'y naroon.
bulaklak bumubukadkad, tayo'y uuwi. Sa kabila ng ilog, sa burol na iyon, tahanan natin naghihintay. Sa pagkakataong ito, kinanta ko ng buo ang awit sa orihinal na Filipino. Lola, naiintindihan ko na rin ang tunay na kahulugan ng awit na ito at kung bakit mo ito kinanta. Buong buhay kang nananabik sa tinubuang bayan ngunit hindi makabalik. Ngunit sa pamamagitan ko, bumalik ka na. Lola, hinding-hindi namin kakalimutan ang aming pinagmulan, walang pag-aalinlangan. Inilapat ko ang aking noo sa lapida at nag-isip ng matagal. Sa biyahe pabalik sa Pilipinas, tumingin ako sa labas ng bintana, napakaganda ng pagsikat ng araw sa ulap. Nakaupo ang aking mga magulang sa tabi ko. Ngayon, ang buong pamilya namin ay magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Natupad na ang pangarap ni Lola. Lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas. Ang imahe ng Pilipinas na tanaw sa bintana. Ngayon, ito na talaga ang aking tahanan. Pag-alis sa airport, huminga ako ng malalim, hangin ng Pilipinas, hangin ng aking tinubo ang bayan. Lola, umuwi na ako at hinding-hindi na ako aalis. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Than? Isang piraso ng tela at isang awit Filipino ang ganap na nagpabago sa buhay ng isang tao. Ang ugnayan ng pamilya na naputol ng mahigit 70 taon ay muling nabuo at ang pangarap ng lola ay natupad sa pamamagitan ng kanyang apo. Ito ang Pilipinas. Isang bansa na tumutupad sa pangako, isang bansa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagsisikap at isang bansa na mainit na sumasalubong sa mga naghanap ng kanilang nawawalang pinagmulan. Kung susuportahan ninyo sa pamamagitan ng pag-rate at pag-subscribe sa channel, babalik kami na may mas nakakagulat na mga kwento. Ito ang Special Pilipinas na nagtatampok ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. Yeah.